Morning, sir. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ako unang nagsampa. Ako unang nawaran. Ako ay... As in, durog na durog. Lopez ka pa lalaba, tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa na titi sa mukha yan eh. Totoo ang baho mo. Totoo ang baho mo. Totoo ang baho mo. Galing ako ng Quezon City Prosecutor Office. Prosecutor Office. Ang dami na biktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Junior! Hindi ako nakagago. Ay, naku, huwag kang babanggit ng galaw. Mabuhay tayo! At sa mga team kabahombre, putang ina nyo! Yan ay mula sa isang dekalibreng tanga. Pinos di food poison yung kapatid mo. Wala akong kapatid. Wala akong kapatid. Wala akong kapatid. Alam niyo ba yung pangalan ni Jam? Anak ng nanay ko, kapatid ko. Anak ng nanay ko, kapatid ko. Alam niyo ba na bugbog sarado na tayo sa sobrang dami nating hearing? Oo. Bugbog sarado talaga. Oo, para akong ginugulpe. Pero sabi ko nga, wala na akong gagawin sa buhay ko kundi ganito, sumagot sa mga kinakaso sa akin. Putik, matibay. Di okay. Di wow. Hanggang doon na lang yan, oh. Puro kasinungalingan din na lang yung sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Walang kwenta. Kayo ang mga tunay na demonyo! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating pong tatalakayin ang bago sa buhay ni Norman Mangusin. So yes, alam ko na miss nyo ng lahat. Welcome to the Norman Mangusin Show! Hinahanap nyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow nyo ako. Nagkaroon ako ng video kung saan in-interview ko ang isang OFW na taga UK na di umano'y nalubog sa napakalaking utang, mga kahombre ko, dahil sa naging di umano'y panloloko sa kanya ni Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ganito ang ginawa ni sa Francis sa akin na inignore niya, hindi niya kinakilala ang utang niya sa akin. I promise, kahit hindi man ako mabayaran, basta mapakulong siya, ipakulong ko talaga yung lintik na yan. Eto, question lang po. Nabayaran nyo naman na po yung mga niloan nyo. Are you okay? Quits na ba kayo sa bank or hindi pa rin? Struggle talaga. Kasi Hindi pa rin po tapos? Sabi niya, wala daw siyang utang. Right? Wala daw siyang utang sa amin, taga-UK. Kasi tulong daw namin yun sa kanya. Ano? Baro yun, Francis. Baro yun. Kung nanood ka man, ilagay mo sa kutup dito sa utak mo yung mga pira na yun nga sa mga lawyer mo, pagmula pa doon sa eleksyon, hiram yun sa'yo. Yung mga palipad namin at saka yung plates namin sa yung mga humanitarian, yun ang tulong. Pero yung mga baro sa loan, sa lender, hindi yung tulong. Bayaran mo yun. Mahirap talaga itong ginawa niya sa amin. Talagang binangkrap talaga kami ni Francis. Sa totoo lang, MG, binangkrap talaga niya kami. Kaya galit na galit. Ang kagalit ko siya until to my whatever. Basta ang galit na galit ko talaga sa kanya. Walang kalagyan. Lintik. Bakit ako na scam nitong kudman na to, swindler, scammer? Bayaran mo kami lahat dito, quit ka na sa amin. Pero pag hindi mo kami bayaran, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo, Francis, ha? Pag walang mangyari nitong mga summer na to dito, uuwi talaga ako dyan, MJ. Sampahan ko talaga siya. Hindi ako nagbabanta sa'yo. Talagang babayaran mo talaga ako. Madadamay talaga sa lahat. Pati pa yung mo, yung ina ng anak mo, madadamay talaga. Nandito sa akin ang resibo eh. Damay sila lahat.
I-update ko lang kayo mga kahombre ko ha, kasi probably nagugulat yung iba, walang idea kung sino ba ito si Madam Karen Whitmore, bla bla bla. Sino ba si Karen Whitmore? Siya ho isang OFW mga kahombre ko na sumali mga kahombre ko sa FFCI. Paano kayo nagkaroon ng communication sa kanya? Ganito, NJ. Nanonood ako sa kanya yung na-detain na siya at sa kanan dyan na siya sa jail, nasa BGNP na. Okay, so yun na yung storya nyo, na nasa loob na siya ng kulungan, tama? Doon nyo na siya na-start maka-communicate. Diyan na Okay. ako talaga nang sumasabay. Tapos may narinig ako na dito sa UK may mommy at daddy niya. So abot siya dyan, abot siya sa UK. Oh my God, wow, Oo, okay. yung mommy at daddy niya nandito. So, Kumbaga may mga mamis na tulad nyo, tama po, na kumbaga wow, humahanga sa kanya, even yung mga mamis Marami. dyan. Oo, tama, okay. dito sa UK, ano kami? 5 kami dito. 5. May group chat kayo, ganon, tas May kumbaga, kaming group chat. So, ganito, habang nanonood ako sa live sa mansion, kasi mansion ang pangalan nun eh, na ano ko si Yama, yung admin nila si Alicia D. So, ang ginawa ko, nag-message ako kay Alicia D. Sabi ko, Sister Alicia, bigyan mo ako ng information yung daddy at mommy ni Francis dito sa UK. So, gusto ko kasing mag-join eh. Yun na yun, ang beginning na yun. Binigyan ako ni Alicia D ng link doon sa yung information yung mommy at daddy niya dito sa UK. So na yun, nag-start yun. Ang beginning yan, ang ginawa ng UK chapter. nung FCCI. It's not FCCI yan. UK chapter pa yun. Tapos yung mga suporta na yon, ang presidente namin si Jaja Cap, nag-meet kami doon sa Kensington sa Princess Diana Park. Doon kami nag-meet. Tapos nagkataon nga hindi may understanding sa isa-isa, so nag-resign si Jaja Cap. Ang na-replace si Apo G. Yun na ang tinawag nga FFCI UK. Okay. So FFCI UK ang pinaka-chairman ay yung Apo G, tama? Siya ang presidente namin. Yeah. Okay, Siya so nandun kayo sa chapter na yon, tama? Pasok kayo doon. Okay. So pasok ka na. So nasa team ka na ni FLM, di ba? Ng Pandemic Hero. So sumali ho siya sa FFCI UK, mga kahombre ko. Kasi alam niyo naman, no? Sa bawat bansa, meron hong FFCI, mga kahombre ko. So ganun kalupit ang samahan o ang nabuo talaga na matinding scheme ni Norman Mangusin, mga kahombre ko. Talagang gumawa siya ng mga foundations, mga kahombre ko, or charity groups sa iba't ibang mga bansa kung saan itong mga OFW, mga kahombre ko, ay nagpapadala di umano ng pera sa kanya or sa kanyang mga tao, mga kahombre ko, which yun nga di umano yung ginagamit niya, mga kahombre ko, na pangwalwal o kung ano mang gawin o nung panahon na yun na nasa kulungan siya, mga kahombre ko, yun yung gamit niya upang magkaroon siya ng magandang pwesto sa kulungan, mga kahombre ko, for a lot of years. Di umano lang yan, mga kahombre ko, pero meron ding mga katibayan dyan kasi it's everywhere online. Kitang-kita ho ng mga tao yan online, mga kahombre ko, lalo na at may mga nag-leak din ng mga videos, mga kahombre ko, na si Norman Mangusin nagla-live ng nasa kulungan. Maganda kulungan ko. Oo. Oh, di ba? Ito. Oo, di ba? High profile, of course. Maganda. Ito nga ang matindi. Kasama ko dito yung sa Selda 4. Si Commander Rick Peralta, yung National Commander ng Alex Bungkayaw Brigade. Sabi niya is, idol ka namin lahat, boss. Baka gumawa kami ng resolution na palitan na namin yung pangalang Alex Bungkayaw, gawin naming FLM Brigade in support to the heroism na ginawa mo nung ano. Amen. Alex Bungkayaw Brigade yun. Yun yung nag-break away sa CPP-NPA. Sila yung vigilante. Puro berador yan, boss, Vigilante, National Commander yan, si Rick Peralta, kasama ko. Ako yung gobernador dito, siya yung mayor. Putik.
matibay. So yun mga kahombre ko, dahil ho sa mga pera ng OFW, nagagawa niyang magpasarap sa buhay niya. And, wag niyong kakalimutan, actually, kinonfirm din to ng kanyang dating tauhan na si Yama. At saka isa pa, Yama, may question pala ako sa'yo, sorry. Sige lang. Totoo ba na, kasi unclear din sa akin, no? Dami ko na pinag-i-interview, pero unclear, medyo nasa 80-20. Pero ikaw makakapagpa 100 dito sa tingin ko if totoo to. Totoo ba na kunwari nagbigay ako ng 1 milyon bilang donasyon nga sa ginagawa nga na humanitarian, tama? Nyo, back in the day. Totoo ba na let's say kung 1 milyon, example lang naman, no? Hindi ko alam yung totoong number. 1 milyon, let's say 200,000 lang ba talaga na gagastos? Tapos yung 800 napasok sa bulsa. Is that correct or hindi? Oo, totoo yung ganun. Okay. Well, 100% totoo yung- na. So, ayun. Okay. Oo, Yes. totoo yung ganun. Okay. Yung ganun setup nila, pero hindi ko naman alam kung saan napupunta kasi marami siyang mga ibang tinutulungan pa, marami siyang mga gastusin. Dahil hindi naman nila ako sinasama pagdating sa pera, sila lang nila Tatay Dong Batalan tsaka nila Alaysa eh. Lalo na kapag kami mga padala yung mga OFW. Napakaganda ng sagot mo, Yama. Maraming salamat. 100% na ako ngayon. So klaro yan mga kahombre ko ha. Si Yama ay isang personalidad din ni Norman Mangusin yan. So you will understand everything kung napanood nyo yung mga content ko or yun nga. Sa ngayon mga kahombre ko, yan lang yung kaya kong ulitin sa inyo. Pero kung gusto nyo pang lumalim, panoorin nyo lahat. Nasa playlist ko yan mga kahombre ko. Anyway, naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po ay pinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. O ayan, Basya, naghahanap ka ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Yung sinabi nyo yung sinanla. Tarantado kayo, minuminuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21, nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niyan si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Tangina mo? Ganito na lang. Para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application. At kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Papa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. Sa loob ng ilang taon, mga kahombre ko, ang sabi ni Madam Karen Whitmore sa atin nung binigyan tayo ng interview nito, mga kahombre ko, kasama siya sa ibang mga taga-suporta ni Norman Mangusin ang nagpadala ng pera, mga kahombre ko, kay Norman, kung saan sila'y nagsilbing garantor at umutang ho sila sa mga bangko-bangko sa kani-kanilang mga bansa. In this case, sa UK, mga kahombre ko. Ayon sa kanya, Madam Karen, so in short, malaki-laki ang nailuwal Malaki niyo talaga. dito. Maybe we're talking about 40,000 pounds. Hindi pa ganito, hindi ganun. Ang last na loan, yung 2023, March. Okay. Another 5,000, yun na, ang last na yun na pinadala doon sa ina na anak ni Francis, yung dalawang bata, yung babae lalaki, ang ina daw yun. May nagsabi sa akin ng ina daw, 2,500 pound. Galing sa 5,000, nandoon sa mami niya, sa account, nandoon. Siya ang nagpadala sa kanya, tapos pinupuward niya yung mga resibo sa akin. Kasi galing sa akin yun eh. Ako nag-garantor nun. Ang ginagarantor ko, 10,000 sa
kanila sa akin 10,000. So naging 20,000 na yun. Wala pa yung interest. Tapos My asawa ko God. 5,000. Ang including na yung mga kasama na yung mga interest lahat, aabutan ng 29,000. Pero pag hindi mo kami bayaran, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Francis, ha? Gaano po katagal ang palugit nyo, madam? More or less? Pag walang mangyari nitong mga summer na to dito, uuwi talaga ako dyan, MJ. Sampahan ko Summer talaga means siya. August, di ba? August ang summer, more or Oo. less sa England. Oo. Okay. Mga June. Okay. Ganun, mga June. Pag June. walang mangyari, Francis, hindi ako nagbabanta sa'yo, talagang babayaran mo talaga ako. Madadamay talaga sa lahat. Nangyari na nga mga kahombre ko. So this interview was 4 months ago mga kahombre ko. At nangyari na po talaga yung sinabi ni Madam Karen Whitmore. And yes, actually I am very very happy. Kasi talaga hong umuwi siya sa Pilipinas at mukhang tinutupad or tinupad niya na talaga yung pangako niya sa sarili niya. At pangako niya sa mga tao, mga kahombre ko, kasi nung in-interview ko siya, talagang gigil na gigil siya kay Norman. At huwag niyong kakalimutan! So, yung mga matatanda na nagpapalipad ay hindi ko ho yung kilala. Gusto ko sanang pasalamatan si Mami Edith, si Kuraming, Mami Edith, at si Ma'am Lorna Rutherford, at saka si Karen Whitmore. Dong, tawagan mo sila, padalan mo sila ng tigko 250,000 yung apat. Dito mga kahombre ko, nag-live ho ang ating kaibigan na si The Kings, kung saan ang titulo ho nito ay Norman. +8 na aming kinasuhan ang ganti ng mga inapi at niloko ni Kulao, mga kahombre ko. So, eto na. Tignan natin kung totoo. So makikita ho natin dito na on fire na ho ang sitwasyon mga kahombre ko. At nakakatuwa naman kasi mga kahombre ko, alam nyo, dahil sa atin din to dahil talagang nabuksan ho talaga natin ulit ang pintong Norman Mangusin. So lahat ho ng mga tao na ito mga kahombre ko na finally gumagalaw na rin ngayon, which ito talaga yung request ko sa mga tao, di ba? Kasi sulitin ko mga kahombre ko, hindi ko naman to kakayanin na mag-isa lang ako. Hindi ho posible yun mga kahombre ko. At kahit kailan hindi natin pwedeng i-gatekeep ang argumentong Norman Mangusin kasi dapat talagang managot siya kung talaga ngang may pananagutan siya mga kahombre ko. Kung tunay nga talaga na niloko siya o kung tunay talaga na may naloko siya, di ba? Kasi as of now, ako pa lang ang nagkaso mga kahombre ko. Pamilya ko pa lang. So kami pa lang ang nag-e-effort. That's why alam nyo, sa totoo lang, umabot na nga ako sa point na may mga question marks na ako eh. Hindi kaya haka-haka lang ito lahat. Baka mamaya niyan, tama pala si Norman, mali pala tayong lahat. Hindi ko alam, mga kahombre ko, kasi end of the day, ako lang ang nagkaso. And huwag niyong kakalimutan, mga kahombre ko, totoo din naman yon, di ba? Unjust vexation lang. So, unjust fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Oh, kasi mga kahombre ko, yun lang ang kaya kong ikaso. Uulitin ko lang ulit, ha? Kasi hindi naman niya ako naloko, eh. Di ba? Yun lang yun. At kaya ko lang ito ginawa kasi siya yung unang nagkaso sa akin, mga kahombre ko. Malamang, kailangan natin mag-retaliate. Hindi pwede na ako lang ang madedehado sa laban na ito. Parehas kami. At tama naman siya. Di kung ako ay makukulong dahil sa mga kinaso nila, so be it. Magsama-sama kami sa kulungan. Oh, di makulong na kami parehas. Di ganun na lang. Di ba? Ganun talagang buhay. Hindi pwede na siya lang ng siya. Dapat babanat ka rin. Tandaan niyo yan, mga kahombre ko. Pero, dahil sa nilabas na ito ni The Kings, wow! Talagang nagulat ako. And talagang natuwa ako, mga kahombre ko, sa loob-loob ko. Kasi wow! Finally, may lumabas na rin na totoong kaso, mga kahombre ko, kay Norman. Di ba? Kasi mga kahombre ko, yung sa amin, ng family ko, yeah, it's still a case. Pero mga kahombre ko, yun lang yun. Unjust vexation, cyber libel, lahat po yun, kailangan mong patunayan sa korte. And bailable offenses. Di ba? Ngayon, pagka napatunayan na ganyan ka, di mangingilang taon ka sa kulungan. Pero mga kahombre ko, eto talaga yung malupit. Kasi dito talaga sa mga tao na ito, sa mga OFW, may problema si Norman Mangusin, mga kahombre ko. Di ba? Ito talaga yung mga tunay na kaso na kakaharapin niya. Tandaan nyo mga kahombre ko, sa akin palang ligwak na agad si Norman. Papaano pa kaya mga kahombre ko kung itong mga OFW talaga na ito
ang magkaso sa kanya, wasak talaga yan, mga kahombre ko, for sure. Wasak na wasak yan. And I will forever be grateful sa inyo, mga kahombre ko, kasi kung wala kayo, hindi aabot sa gantong katindi ang naging impluensya natin. Ang naging impluensya ni MG sa mga tao, mga kahombre ko. Maraming salamat at sinuportahan nyo ako sa laban na ito. Ang lupit nyo talaga. Napaabot nyo to sa kung saang-saang sangay ng gobyerno, di ba? Napansin tayo. Tas end of the day, ayan, nagkaroon din tuloy ng lakas ng loob lahat ng mga taong naloko niya kasi back in the day, takot tong mga to. Nung hindi tayo lumalabas, di ba, tahimik lang sila lahat. Wala na. Because they were all afraid. Ngunit nung nakita nila, mga kahombre ko, na gantong kalakas, ang ating hatak, mga kahombre ko, talagang nakakatuwa naman. Kasi finally, nag-initiate na ang isa. Sana mga kahombre ko, sunod-sunod na to na mga OFW. Kung tunay nga talaga kayo naloko, magsilabasan kayo. Banatan nyo na to, ito na yung moment nyo. Di ba? Lahat po na gustong umuwi at gustong magpatulong sa amin, anytime po kami para sa katotohanan. Sa live na ito, mga kahombre ko, ito ho yung mga sinasabi nila. Pumasok na tayo dito sa ating topic, Norman plus 8. Bakit nga ba merong Norman plus 8? Siyempre, pag tayo nagluto ng adobo, bukod sa karne, meron sibuyas, bawang, paminta, laurel, toyo, suka, at kung ano-ano pa. Para mabuo po itong tinatawag na kaso. At ang isinampa po naming kaso ay syndicated estafa. No bail. Ay nako mga kahombre ko, grabe na ho ito. Syndicated estafa mga kahombre ko. Sobrang taas na kaso na po nito. Ito na talaga yung no bail mga kahombre ko. If ever naaakyat ho ito sa RTC level mga kahombre ko, napakatindi ho nito. No bail to mga kahombre ko ha. Non-bailable offense po ang syndicated estafa. So, oh my God mga kahombre ko, matindi ho ito. At mukhang meron hong mga patunay si Madam Karen Whitmore kasi hindi naman to aaksyon kung walang kwenta yung dala niyang mga ebidensya. Tama? At ito daw ho, yung mga pangalan ng mga kasabwat di umano ni Norman Mangusin. Kung walang Norman, walang Dong Batalan. Precisely. So si Dong Batalan po ang number 1, siya po ang nasa top 1. And for the top 2, Yamatan. For the top 3, Benok. Ito na yung top 4. Ikaw na mag-announce ito. Dating kaibigan mo to. Sorry pare pero wala akong magagawa. Sorry, Bon. It's Bon. It's Bon. Ito na yung isa. Itong isa na to, nakasama sa top 8, ito po sana, akala namin nung una, talagang gustong magbagot, gustong makatulong. Muntik na itong ma-interview ni MG. Muntik na itong ma-interview ni MG. Akala namin lalabas, sabi namin, sige, pag lumabas ka, bati-bati na tayo. So, naguhugas ka ng kasalanan, natulungan mo kami. Pero hindi. Matigas ang ulo mo, kaya ikaw ay kasama. Ladies and gentlemen, top 4 na tayo. Top 5 na. At top 5 natin is Limor Creation. Hindi na po muna natin tatanggap, i-mention itong Pangalan. tatlong natitira. Very ano po kasi nasa abroad po ito. Yung dalawa lang nasa abroad, yung isa nandito sa Yeah, Pilipinas. confidential pa po itong tatlo. Pero itong top 5, inuulit ko, Dong Batalan, Yamatan, Benok, si Bon, at saka si Limor Creation. Grabe yun mga kahombre ko, ang tindi ho nito ha. Alam mo, gusto nilang magisikat na katulad ko. Anyway, mga kahombre ko, ito naman ang sinabi ni The King. Under Philippine law, syndicated estafa is a non-bailable offense when the prosecution's evidence of guilt is strong. Dito, mga kahombre ko, sinabi rin ni The Kings na tuspok na si Idol Norman. Sana, wag muna tayong masyadong magpakasigurado. Kasi, hindi ho ganyan nag-work ang pagkakaso, mga kahombre ko ha. Baka lang, no? Baka lang kayo masyadong ma-excite. Delikado rin yan, mga kahombre ko. Wag naman, no? Pero sa ngayon, kapit-bisig tayo, mga kahombre ko. Kasi para maging syndicated estafa yan, dapat sobrang tindi talaga ng prima facie evidence mo. Ngayon, kapag ka medyo kinapos ka ng konti, hindi na syndicated estafa yan. Maaaring estafa na lang, and that will be a bailable offense. Kaya kung ako sa inyo, wag muna kayong masyadong ma-excite. Easy lang kapatid, easy lang. Oh. Kasi nagkaso pa lang. Most probably, as we can see here, nasa prosecutor level pa lang siya, mga kahombre ko. And mukhang nagkaso talaga sila kasi andito sila sa City Hall of Davao. Oh my goodness, mga kahombre ko. Yan from CICC Manila City Hall to Davao City. Pasyalan mo lahat yan ngayon, Kulao. Ay, grabe to, mga kahombre ko. Tindi nito. This will be your final warning
to me. So makikita natin mga kahombre ko na hindi ho joke-joke lang to. Na hindi ho to haka-haka lang. Hindi ho to BS mga kahombre ko. Tunay hong nagkaso si Madam Karen Whitmore ni The Kings at lalong-lalo na neto si Yusek Aboy Paraiso ng CICC mga kahombre ko. Ayan o, tinulungan siya niyan most probably. And I am happy mga kahombre ko na talagang nakatulong ng gantong katindi si The Kings to the point mga kahombre ko na sinamahan niya ito sa Davao City. Wow man, ang tindi pati ito si JC oh. Nakatuwa naman na buong-buo talaga itong grupo ng anti-kulaong mga kahombre ko ha. Solid talaga oh. Talaga, nako. Sasampalin ko silang parehas. Delikado to, Manong Norman, mukhang game over to. Ito talaga yung tunay na kaso, mga kahombre ko. Although yung sa akin, sabi siyempre, kaso rin. Matindi-tindi rin yun kasi, kunwari mga kahombre ko at mahusgahan siya na siya'y guilty sa mga ikinaso ko sa kanya. Aabutin yun, mga kahombre ko, ng mga 2 to 3 years na kulong, mga kahombre ko ha. Wala na yung bayad-bayad, wala na yun. Once na nasintensyahan siya sa 12 counts na yun, mga kahombre ko, meron yung 2 hanggang 3 taon na pagkakakulong. So, maliit man, pero 2 to 3 years ka pa rin kulong. Medyo crazy yun, mga kahombre. Masakit-sakit din ho yun, ha? Ikaw kaya mawala 2 to 3 years, di ba? Nakakulong ka dahil lang sa ganung kaso. Masaklap yun, di ba? Ngayon, mga kahombre ko, eto, syempre, ibang usapan na po ito kasi habang hinaharap mo sa RTC level to, nakakulong ka. Ouch! Sakit. Ayun ang problema. So, ibig sabihin nun, mga kahombre ko, habang nililitis yung kaso mo, nasa loob ka. At hindi lang yun, kasi once na nasintensyahan ka, kulong ka na naman. Oh my God. Mukhang hindi ka na talaga palalayain, paring Norman. Kaya nga makagago pangalan niya kasi gago yan eh. Oh. Yan ang pagkakamali mo, Norms. Dapat kasi hindi mo na lang ako pinansin. Yan tuloy. Ang daming nagsilabasan sa'yo. For sure, mga kahombre ko, pag sinabing makagago, ito agad ang comment niya. Junior! Junior makagago. Ako, magpapabanggit ng galaw. Basta junior na lang. Junior. Si Junior. Gandang umaga po. Ayan. Siyempre, mga kahombre ko, talagang nasa utak, puso at kaluluwa na si MJ niyan, si Norman. Imagine niyo mga kahombre ko, pinasok niya yung mundo natin, wasak tuloy siya. Imagine mo, siya lang ang nanghimasok, mga kahombre ko, ha? Wala naman tayong problema kung papasok siya or hindi. Putang ina, imagine niyo mga kahombre ko, pumasok siya, siya rin nag-self-destruct sa sarili niya. Ito ho ang itsura ni Norman, mga kahombre ko. Bago niya ako kinaharap or bago ko lumabas sa pagmumukha niya. Look at him, man. Eto ka! At syempre, nung natapos na ang roller coaster ride naming dalawa, mga kahombre ko, aba, guess what? Lalo hong pumogi si Norman. Good morning sa inyo. Nandito ang aking best friend. Best friend forever, wala itong bitaw. Oo, pare, konting kamay lang. Oy, good morning. Anak ng... Hindi ba? Mukha pa lang, alam mo na durog, mga kahombre ko. Ayan ang sinasabi ko sa'yo, Norman. Di ba? Hindi mo ako kaya, uulitin ko lang sa'yo, hindi mo ako kaya mapaparamihan ng pera. Di ba? Pasikatan, palakasan sa social media, wasakan sa internet, hindi mo ako kaya. And it turned out this way. Tuspok ka ngayon. Oh! Okay, may nagtatanong dito, bakit daw hindi kasama si Casper? Okay, ganito po yan. Ang nakapile po kay Mami is yung mga nanloko sa kanya. Correct. Nanloko sa kanya about sa pera. Yes. Nung panahon pong yon, wala pa naman po dito si Casper. Correct. Wala pa si Casper. Kaya hindi po siya nakasama. So dito naman mga kahombre ko, may puntos din naman ulit ito kasi end of the day, si Casper ay bago pa lang sa mundo ni Norman Mangusin. So wala talaga siya ditong kinalaman. Ang tunay talagang may mga kinalaman dito mga kahombre ko, sila Dong Batalan, yung mga yan, sila Yama, most probably kasi yan talaga yung mga kasama ni Norman noon. And wag nyo nang isama yung asong si Casper sa usaping ito mga kahombre ko kasi sobrang bobo ho nun. Isipin nyo yan mga kahombre ko, 1+1 hindi ho alam ng hinayupak na yon mga kahombre ko. So, hindi ho siya posibleng mang-scam. Hindi niya ho kakayanin. Mamaya niyan siya pang ma-scam nyo. Mamaya niyan mga kahombre ko. Sa halip na hawak niya na 5 piso, naisip niya, ay yes, 5 piso ko, puta, baka mamaya ma-scam nyo pa yan. Sobrang bobo niya si Casper mga kahombre ko. Pero, Di okay.
Eh di wow. May iba naman hong kakaharapin ang ating kaibigan na si Casper, and doon, ako naman ang bahala doon, mga kahombre ko. Okay, relax lang kayo. It will take a bit of time, pero I think it's gonna be worth it too. Tingnan nyo, di ba? Ang tagal din natin naghintay kay Madam Karen Whitmore, pero ginawa niya. Ginalawan niya. Maghintay-hintay lang kayo. Gagalaw at gagalaw din tong kay Casper. Sure yan, mga kahombre ko. At may nag-mention din dito, ang tungkol naman din yan kailan nyo kung sino? O si Mang Kanor, si Alex Pabela. Bakit daw hindi namin isama sa kaso si Alex Pabela? Actually, mga kasama, sabi ko nga, yung pong kaso na sinampa po namin, tungkol po ito sa pera, sa panloloko kay Mami Karen Whitmore. Wala naman tayong pwedeng ikaso tungkol sa panloloko ni Alex Pabela. Wala lang siyang ginagawa, kundi mang-asar din, suportahan kay Norman. Pero, ito po ang good news. Alex Pabela is siya po ang gumawa ng kanyang hukay. Alam niyo po kung bakit. May mga nakausap na po kami matataas na tao ng ating mga kapatid na Muslim. Sila na po ang bahala. Sila na po ang magtatrabaho ng legal. Legal po nilang gagawin para kay Alex Pabela. Meron naging issue ang ating kaibigan na si Alex Pabella, mga kahombre ko, tungkol ho sa mga Muslim, no? Tayo naman, mga kahombre ko, ay magre-react lang dito, ha? Ire-react natin to, mga kahombre ko. Sige lang. Ang Arabo na pilitang kumain ng baboy ay walang ibang order. Kahit haram. Haram is for you, but I command you to eat a pig. Pork. Are you understand? Yes, boss. If you are with me, you eat the food. The pork food. Go. Oh, ayos yan. So, deleted na ho tong post na to, mga kahombre ko. I think kahit si Mr. Alex Pabella, alam niya rin na lumagpas din ho siya sa ganitong klase ng laro, mga kahombre ko. Kasi makikita natin dito na pinipihilit niya hong kumain ng baboy ang isang Muslim, I think. Pero nobody knows if itong tao na ito ay talagang Muslim. Pero kung totoo nga, mga kahombre ko, this would be very, 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 very offensive sa ating mga kapatid na Muslim. Pero it's still offensive kasi, mga kahombre ko, parang gustong lokohin, mga kahombre ko. And actually, parang may gustong ipaabot si Alex Pabella sa Muslim community, mga kahombre ko. Kasi, kumbaga, parang trip-trip lang sa kanya. Sige nga, Muslim, tara, kain ka nga ng pork, di ba? When it's actually not funny, mga kahombre ko, di ba? Kumbaga sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, yun namang dinuguan, yung mga ganyan na joke, mga kahombre ko. Pumapasok lang yan, o kaya umeepekto lang ho yan, o kaya naiisip pa yan ng mga taong gantohong kaliliit ang mga utak. So, ibig sabihin, walang utak, mga kahombre ko. Hindi na ho siya akma sa panahon natin ngayon. I mean, sobrang tanga na lang ng taong nagjo-joke sa ganitong paraan, mga kahombre ko. Promise, man. Nakakaawang isang Arabong Muslim na ito. Ipinapakita sa video, tila pinilit siyang kumain ng baboy ni Alex Pabella. Sabi to ni Fujinius, mga kahombre ko, isang bagay na labag sa kanyang pananampalataya at paniniwala. Ano man ang relihiyon ng isang tao, walang sino man ang dapat pilitin, hiyain o bastusin dahil lamang sa kanyang paniniwala. Ang paggalang sa dignidad at kalayaan sa pananampalataya ay para sa lahat. Tama to, mga kahombre ko, Hindi lang ito simpleng biro. Usapin ito ng paggalang, karapatang pantao at kalayaan sa pananampalataya. Ang sapilitang pagpapakain ng baboy sa isang Muslim ay hindi prank. Ito ay tahasang pambabastos sa kanyang pananampalataya at dignidad bilang tao. Dapat managot si Alex Pabella at ang sino mang responsable sa ganitong uri ng pang-aabuso sa kapatid nating mga Muslim. So, yun ang sitwasyon dyan. Eh, buha ka ng ina niya. Meron ulit nag-research ang ating kaibigan ni si Fujinius. Ngayong lumabas na ang katotohanan na ang viral Arab Muslim na kumakain ng baboy ay gasoline boy pala ni Alex Pabella, kung totoong Muslim siya, isa itong tahasang pagpapakita ng kawalan ng respeto sa sarili niyang pananampalataya at sa buong komunidad ng Islam. Kung hindi siya totoong Muslim at nagpapanggap lang, mas malala ito. Ginawa niyang katatawanan, content at clickbait ang sagradong paniniwala at kultura ng Muslim para lang sa views at clout.
Matindi, mga kahombre ko, para sa akin, ha. So, I am very shocked, mga kahombre ko, kasi marami ho akong kaibigan ng mga Islam. Lalo na, nung nasa England ako, alam nyo yun, talagang nagkaroon ako ng matinding respeto sa mga Muslim. Kasi halos karamihan doon ng mga katrabaho ko ay mga Muslim. Lalo na yung tinatawag nila at sinasabi nilang haram, that was very important to them, mga kahombre ko, which, eto ngayon, haram ho ito, mga kahombre ko, itong pinagagawa nitong Muslim na to. Kung tunay man to, dapat managot ang ating kaibigan na si Alex Fabella. Makakarma din yan. Oo. So kayo, mga kahombre ko, grabe, kung kayo si Norman, ano ang gagawin mo? Alam nyo, mga kahombre ko, ganito lang yan eh. Sino ba ang naghangad ng ganitong klaseng buhay? Alam nyo, naalala ko tuloy yung sinabi at kinuwento sa akin ng dalawang estudyante na na-interview ko. Alam nyo, mga kahombre ko, off-cam, madalas silang isinasama ni Norman kung saan-saan. Ito ang sinabi nila sa akin. Humiga daw po si Norman, mga kahombre ko, sa kanyang upuan. Humiga. And then, parang nakapikit siya. Kasi matagal daw, hindi talaga daw natutulog si Norman, mga kahombre ko. Yun yung mga panahon na natutulog si Norman sa bulok niya na karong sasakyan, di ba? Pero sige, humiga siya, mga kahombre ko, sa passenger seat. And then, bumulong lang si Norman. Nandun yung dalawang babae, yung dalawang bata. Bumulong lang si Norman. Hindi ito yung buhay na pinapangarap ko. Wow. And I was very shocked, mga kahombre ko. Actually, pangalawang beses ko na yon, mga kahombre ko, na medyo tinamaan ako kay Norman. Ito yung panguna. Nung minsan napuna ko na doon na talaga yung pinakamalalang pananakit ko na nasa laki niyang yun. Nahablot ko siya at natarakan ko ng gano'n, nakayanan ko. Nakita ko na lang puti ng mata niya at ang sabi niya sa akin, eto, parang nagising ako dahil asay, porket wala akong pinag-aralan, ginaganyan niyo ako. Oh. Ayan na yung pangalawa, mga kahombre ko, na parang tinamaan ako, no? Hindi ko alam, mga kahombre ko, kung saan ba natin dapat ilagay itong ganitong klase ng sitwasyon, mga kahombre ko. Alam niyo, sa totoo lang, sobrang dami nating lessons na makukuha throughout Norman Mangusin's saga dito sa career ni MG. Kasi makikita natin na isa lang talaga ang gusto ni Norman sa buhay. Ang yumaman, mga kahombre ko, sa napakadaling paraan. And makikita ho natin, mga kahombre ko, ito yung patunay na there is no shortcuts in life. If you really ask for it, then you'll get it. Sa likod nga lang ng bars. So, kung ako sa inyo, mga kahombre ko, be fair. Work hard and you'll earn clean money. But once you start on doing what Norman does best, katapusan na ng buhay mo. Kasi mga kahombre ko, kahit kailan, hindi matatahimik ang buhay mo. Tingnan nyo si Norman, mga kahombre ko, 50 years old of age. 50 years of age, mga kahombre ko. Hinahanap niya pa rin ang buhay niya. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!